Mainit ang usapin hanggang ngayon ang tungkol dito sa PUV Modernization Program na nabuo po way back 2017 pa. Lalo at natapos na po ang consolidation deadline last December 2023. Ito ang unang phase ng naturang programa, Attorney Dot. Yes, Miss Annie, to be honest with you, hindi ko ito masyadong naintindihan. Kaya gustong-gusto ko itong topic natin ngayon. And to separate the facts from lies and to educate the public tungkol po dito, ang ating pag-uusapan po ngayong hapon, kasama po si DOTR Undersecretary for Planning and Project Development. Walang iba po kundi si Attorney Timothy John R. Batan. Good afternoon po, Attorney Batan, and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy. Good afternoon po, Attorney Dot and Attorney? Miss Annie, and thank you for having us. Hello? Yes, good Yes afternoon, po, Attorney we Dot can and hear Miss you. Annie. Thank you for having us this afternoon. Hindi ka namin makita, Asek. Okay. Oh, Attorney. Yusek. Oo. Yusek, hindi ka namin makita. Ayan, ano nangyari kay Yusek? Hindi namin makita. Yusek, excited kami makita kayo namin on air. Ayan, sige. I don't know, baka busy, siningit tayo. Anyway, Yusek, sabi nga ni Attorney Dot, hindi niya masyadong maintindihan. Kaya kami po ay nagpapasalamat na narito kayo ngayong hapon upang pag-usapan din natin itong bagay na ito. Madami na akong naririnig. Nasa sasakyan siya, mga kasambahay. Kaya po, si Attorney, kaya sabi ko sa inyo, siningit tayo. Salamat po sa Diyos, Attorney. Eto yung unang tanong namin, bago ko kayo ibalik kay Attorney Dot. Yon. Para sa kabatiran ng hindi pa nakakaalam masyado, hanggang ngayon, pa-explain nga po ito in simplest form. Ano nga ba itong PUV Modernization Program? Yusek Batan. Thank you po. Yes, sige, Miss Annie. Itong PUV modernization program natin, una sa lahat ay may iba't ibang aspeto. Marahil, ang pinaka nakikitang aspeto nito ng ating mga commuters ay yung tinatawag nating modernization ng mga jeepney, kung saan itong ating traditional jeepneys ay ating minomodernize into modern jeepneys na halimbawa mas konbinyente para sa ating mga pasahero, mas ligtas at mas environment friendly. So itang component yan nitong ating programa, yung modernization, pag-upgrade ng ating mga jeepney mula traditional patungong modern. So isa. Pangalawang component nito ay yung tinatawag nating consolidation. Itong consolidation natin, siguro ang isang paraan para maintindihan ito ay yung pagkukumpara kung paano ba ang siste ngayon o dati at paano ang magiging siste pag tayo ay nag-modernize na. Dati kasi, ang ating sistema ay watak-watak, hiwa-hiwalay, kanya-kanya yung pagpapatakbo ng mga jeep sa bawat ruta. So ang nangyayari, nagkakaroon ng unahan, nagkakaroon ng agawan, nagkakaroon ng gitgitan, at hindi nagiging organisado o maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Dito sa ating modernization, kasama nito yung tinatawag na consolidation, kung saan ang bawat ruta, isa, dalawa o tatlong operator na lang, consolidated operator ang magpapatakbo. Ngayon, anong benepisyo niyan? Ang benepisyo niyan, dahil isa na lang ang operator, yung ating dispatching, yung ating scheduling ay magiging coordinated na. So makakaasa tayo halimbawa na ang dating ng mga jeepney o ng mga ibang public transport modes ay scheduled dun sa ating sa isang ruta dahil isa na lang ang nagpapatakbo, isa, dalawa o tatlo na lang ang nagpapatakbo ng ruta. So yan yung tinatawag nating consolidation. Isa pang aspeto nitong PUV modernization natin ay yung tinatawag nating route rationalization, kung saan itinatama natin yung mga ruta at itinatama din natin yung bilang at yung klase ng mga PUV sa ating mga lansangan.
meron kasi tayong mga lugar kung saan sobra-sobra ang supply ng jeep, ng UV Express, ng bus, at meron din namang mga lugar na kulang-kulang. So ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng dagdag trapiko, dagdag na congestion dahil sa higit sa nararapat yung bilang ng mga units na nasa ating lansangan. So yan ay ating tinutugunan sa pamamagitan nitong aspeto ng route rationalization na isa sa mga component ng PUV modernization. So nandito yung ating modernization ng ating mga jeepney, yung pag-upgrade mula traditional patungong modern. Nandito yung consolidation at nandito rin yung route rationalization. Yan yung mga major components itong ating PUV modernization program. At siguro, Tony Dot, dagdagan ko lang, itong consolidation, maliban sa mga benepisyo nito sa ating mga commuters, yung sinasabi natin na mas organisadong scheduling, dispatching, meron din tong dalang benepisyo doon sa ating mga driver-operator. Paano? Pagka nag-consolidate na kasi itong ating mga operators, ang mangyayari, again, mula sa watak-watak tungo sa sama-samang operations. So, ang nakita natin dun sa mga naunang nag-consolidate, mas bumababa yung kanilang operating cost. Kasi nagiging bultuhan, halimbawa, ang bili nila ng mga spare parts, ang kanila, yung garahe nila, isa na lang, yung bili nila ng krudo, bili nila ng langis, ay nagiging mas mura. Kung kaya, habang nagmumura itong operating cost ng ating mga consolidated operators, ay tumataas naman yung kinikita, take-home pay ng ating mga drivers at ng ating mga operators. At isa pa, dahil sa itong mga drivers natin ay again, kasapi na ng isang consolidated na transport operator, nagiging fixed hours na sila. So dati kasi, again, madaling maintindihan yung dati at yung bago. Dati kasi, ang nangyayari, kanya-kanya, yung mga driver natin papasada ng 10 oras, 12, 15 hours para lang mahabol yung boundary at para lang kumita sila, magkaroon sila ng take-home. Dito sa consolidation, again, dahil nga mas mababa na yung operating cost, isa, dalawa o tatlong operator lang kada ruta, ay mas tumataas yung nagiging kolekta ng ating mga operator at yan ay nakaka-benepisyo na kukuha ng ating mga drivers at operators. So kaya palagi nating sinasabi na itong ating PUV modernization program hindi lang para sa pasahero dahil nagiging mas konbinyente, ligtas, makalikasan yung ating mga jeep, hindi lang para sa mga driver-operator dahil inaasahan natin na tataas ang kanilang kita take-home pay, ito rin ay para sa lahat ng mga users ng ating mga dahil sa, again, pag tinama natin yung bilang ng mga units sa ating mga lansangan, ay inaasahan nating bababa yung traffic at congestion.